Samahan nyo nga ako guys ngayong araw magpagawa ng sasakyan dahil parang may naririnig na nga akong lagutok nga sa may ilalim. Tara, let's go! Ngayong araw nga guys ay pupunta nga pala ako sa may Kabanatuan, sa may gawaan nga ng sasakyan. Dito nga yan sa may Oro Auto Truck. Dito nga ako guys lagi nagpapagawa nga ng sasakyan dahil tiwala nga ako dito. Dahil isa nga dito yung kaklase ko nga yung gumagawa. Hindi ko nga lang siya kaklase, kaibigan ko nga rin siya nung high school. Kaya nga dito ako nagpapagawa dahil malaki nga ang tiwala ko sa kanya. Nito kasing mga nakakaraang araw may naririnig akong parang lumalagutok nga sa may kotse ko pag nga lumiliko ako ng todo. Hindi kasi ko sanay nang may naririnig akong gano'n. Nagwo-worry nga ako pag nagdadrive ako dahil mahirap nga, baka masiraan nga sa daan mahirap nga mangyari yon. Lalo na nga kung mangyayari yon nag-iisa ka nga lang talagang napakahirap nga ng ganong sitwasyon. Kaya ako nga hanggat maaga inaagapan ko na nga para hindi na nga lumala yung sira. Dito nga binaklas na nga ni classmate yung mga gulong ko sa may unahan at duda niya nga daw baka nga raw yung CB joint nga raw yung sira. Dahil nung last time nga na nagpa-PMS ako nakita niya nga yung CB joint na parang may punit na nga yung goma at wala na nga grasa. Eto nga at tama nga siya ng hula at sira na nga talaga at palitin na nga daw to. Okay pa naman yung nasa gawing kanan pero ang alam ko kailangan niya daw talaga sabay pinapalitan to. Kaya pala yung sa gawing kaliwa lagi yung tumutunog pagka lumiliko ako sa kaliwa dahil yung kaliwa pala yung mas sira na. Medyo may katagalan nga rin daw gawin to, sabi nga ng kaklase ko. Medyo marami-rami rin kasing binabaklas dito kaya hindi rin biro ang paggawa nga daw nito. Dito nga nabaklas na nga ni classmate nga tong CB joint ko at eto nga at talagang palitin na nga daw. At eto naman nga yung ipapalit nga nila, bagong bago na nga to kaya siguradong magandang maganda na nga ito pagka niliko. Pag daw kasi pinabayaan mo to may tendency daw na masira to sa daan at hindi na nga umikot nga yung gulong mo at dun ka na nga lang. Napakahirap nga ng ganong sitwasyon lalo na kung nasa may gawing liblib ka at gabi pa talaga namang matatakot ka. Dito nga tinulungan na nga siya ng ibang mga kasamahan niya dahil marami nga rin silang ginagawa. Dito kinakabit na nga nila yung bagong CB joint. Eto na nga at sinasalpak na nga ng dalawang kasamahan niya ng kaklasiko. Mabuti nga at meron na nga silang pyesa agad dito at hindi na nga ako bumili pa sa iba. Last time kasi nung bumili nga ako ng flywheel at nagpalit nga kami ng flywheel nga ng kotse na to talagang napakahirap nga humanap nga ng pyesa. Nag-post nga lang ako noon para nga makahanap nga ng pyesa nga na yun. Ayun at may mga nag-comment nga at mga nag-message nga sa akin. Doon nga nakabili nga ako galing pa nga ng Banawe at i-deliver nga lang dito sa may bahay. Pag pala naghahanap ka ng mga piyesang mahirap hanapin doon daw pala talaga napakaraming mabibili. Kaya sa mga susunod nga na wala nga akong mabili dito nga sa gawin namin doon na nga lang ulit ako maghahanap. Dito nga binabalik na nga nila isa-isa yung dalawang gulong nga dito sa may unahan at meron lang silang hinihigpitan dito sa may ilalim. At after nga na to higpitan na nga rin nila lahat ng mga gulong. Sabi nga ng kaklase ko after nga raw nila ikabit yung gulong iandar ko nga raw muna ng konti para nga raw lumapat. At after daw nun ibabalik ko nga raw ulit para nga raw i-align naman nila yung mga gulong. Sa wheel alignment nga guys magbabayad nga lang daw ako ng 1,500. Bale 6,500 nga raw lahat-lahat na nga ng babayaran ko kasama na nga daw dun yung wheel alignment. Dito nga binababa na nga yung sasakyan ko at iandar ko nga raw ng konti para nga raw lumapat ng gusto nga raw yung mga gulong. Hindi ko na nga guys nabidyuhan nga yung pagte-test drive ko nga dito sa may sasakyan dahil saglit na saglit lang naman din yun. Inabot nga rin ako ng halos 4 na oras nga rin dito sa may gawaan dahil nga medyo matagal nga raw talagang gawin yung mga ganitong sira. Dito nga kahit hindi pa nga tapos gawin yung sasakyan ko nagbayad na nga agad ako para mamaya nga uuwi na nga lang ako agad. At nandito naman nga ako sa may huling proseso. Ito na nga yung pag-wheel alignment ng mga gulong. At after nga raw nilang ma-align nga lahat ng mga gulong pwede na nga daw tong itakbo ulit. Madalas ko kasing sinasakay yung buong pamilya ko nga dito sa may kotse kaya nga dapat laging maayos to para safe nga rin sila palagi. Yun naman kasi dapat ang lagi nating isipin yung kapakanan niya at kaligtasan niya ng pamilya natin tuwing nasa daan niya tayo. Dito nga guys sinimulan na nga nilang i-align niya lahat ng gulong. Lahat nga ng 4 na gulong inaayos na nga nila. Magmula rin kasi nung nabili ko nga tong sasakyan niya na to hindi ko pa nga naipapa-align niya rin yung mga gulong na to kaya sakto nga lang din ngayon. Ganun talaga pag bumibili tayo ng second hand sa atin na nga mapag-aabutan yung mga lumang pyesa na kailangan na ngang palitan. Ang mainam nga lang dito wala ka na ngang iisipin buwan-buwan at wala ka na ngang huhulugan. Dito nga binababa na nga nila yung sasakyan ko at pwede na nga raw akong umuwi at okay na nga daw to. Goodbye 6,500 pero okay lang ganun talaga para naman sa kapakanan namin to ng pamilya ko pag nga umaalis kami ng bahay at nasa biyahe.